Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1997. Kabadong pinaarangkada ni Maylin ang kanyang kotse pabalik sa kalsada. Napagtanto kasi niyang naliligaw siya. At alam niyang wala ng kalsada pa sa unahan. Kung sana ay hindi siya naniwala sa isang mama na napagtanungan niya kanina sa may sangang daan. Baka nasa maayos na kalsada siya ngayon. Dahil sa katangahan, nagpapaniwala siya sa lalaking ngayon lang niya napansing mukhang may saya dito. Nakaantipara kahit makulimlim at tumatawa kahit walang nakakatawa. Napahawak na lamang si Maylin sa kanyang ulo dahil tiyak hindi siya kaagad makakarating sa kanyang paroroonan dahil sa kanyang katangahan. Mabuti na lamang at wala ng ulan nung araw na yun. Kundi tiyak na mababalaho ang kanyang sasakyan at mapipilitan siyang maglakad sa ilang na kalsadang yun. Hindi maiwasan ng dalaga ang kilabutan sa kanyang mga naiisip. Dahil sa dami ng nangyari sa kanya ngayong araw, naghahanap na ng komportabling higaan ang kanyang likuran mula sa maghapong pagmamaneho. Idagdag pang kanina pa siya nagugutom at mukhang wala pa namang kainan siyang madaraanan sa kalsada dito. Nagpapapadyak siya sa inis. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at napakunot ng noo nang makakita ng nakahambalang na kotse sa gitna ng kalsada. Nakatiwangwang ang isang kulay itim na maleta sa daan. At nakakalat din ang mga tumilapong damit. Kinabahan ng dalaga at nasa po ang kanyang dibdib. Hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Mukhang may nangyaring aksidente at wala pang nakakapansin yun dahil siya pa lang naman ang nakakadaan sa nasabing lugar. Inihinto ni Maylin ang kanyang kotse at hindi na hinayaan pang makalagpas sa kotseng nakatigil sa gitna ng kalsada. Total ay hindi pa rin naman siya nakakadaan. Sa halip, hinalughog niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cellphone. Ito yung analog na cellphone pa dati. Sinlaki ng pangkaskas ng yelo ng halo-halo at may mahabang antena. Sinipat niya ang aparato kung may signal pa, ngunit ninais niyang mapamura nang mapagtantong wala palang signal sa kanyang kinaroroonan. Natatakot siyang makita ang kung sinong nakahiga sa kabilang bahagi ng kotse at baka kalunos-lunos ang sinapit nito. Basta ang alam niya, may nakahiga at hindi niya tiyak kung buhay pa ba to o isa ng malamig na bangkay. Kung normal na pagkakabangga lang ang sinapit ng nasabing biyahero, dapat sana ay hindi nakahambalang sa gitna ng kalsada ang kotse nito. Iba ang kanyang nararamdaman. Lalo na't damang-dama niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Natitiyak niyang may kakaibangang mangyayari. Hindi lang niya matiyak kung ano nga ba yun. Kung hindi lang niya kailangan ng pera, baka nasa bahay na siya ngayon at nagpapahinga. Ngunit sa tipo ng kanyang trabaho na isang interior designer, ang miminsang kontrata sa malalayong lugar ay nagpapahiwatig ng malaking kita.
Kaya naman kahit nalalayuan siya sa Hacienda Ariona, ay wala siyang nagawa kundi bumiyahe para lamang matingnan ang tahanang iyon na nais daw iparenovate ng may-ari para tirahan. Heto siya ngayon. Nagkandaligaw-ligaw pa. Kung hindi sana siya naniwala sa lalaking napagtanungan niya kanina. Napahinga siya ng malalim at initsa ang aparato sa katabing upuan. Ang nais niya sana ay makatawag ng kahit pulis man lamang para matingnan ang nangyaring disgrasya. Siyempre, ayaw naman niyang basta na lang bumaba. Sa panahon ngayon, mas delikado na ang basta na lang magtitiwala kahit sa mga sitwasyong kagaya ng nakikita niya ngayon. Karamihan sa mga hokus-pokus ngayon magkukunwaring may nangyaring hindi maganda. Tapos, may kababalagan na palang pinaplano ang mga to. Kung kaya naman nanatili siya sa kanyang kotse at naghintay na lamang ng ilang saglit. Nang sa tingin niya ay wala talaga at wala namang kakaiba. Maliban sa nakahambalang na kotse, ay pinaatras na niya ang sariling sasakyan at naghanap ng lugar kung saan siya maaaring bumuelta para iliko na lamang ang kotse pabalik. Hindi na muna siya tutuloy sa kanyang paroroonan. Tutal may nadaan na naman siyang munting bayan kanina at may nakalagay na karato lang, nagpapaupa sila ng mga kwarto. Doon na lamang muna siya magpapalipas ng gabi. Dahil alam niyang mahihirapan siyang bumiyahe na kulang sa kain at pahinga. Nang magtagumpay siya sa pagliko pabalik sa dating dinaanan, ay binusunahan pa niya ang isang motorsiklong makakasalubong niya na may sakay na 2 tao. Isang driver at isang nakaangkas. Babae at lalaki ang sakay. Nakangiti ang mga ito, habang sumaludo naman sa kanya na kahit hindi niya kakilala, ay tinanguan na lang din niya. Bilang paggalang sa mga taong nakatira sa lugar na banyaga sa kanila. Kung makikita ng mga ito ang nakita niya kanina, marahil babalik din ang mga to sa kanyang dinaanan at hindi na muna tutuloy. Basta sa tingin ni Maylin, may kakaibang nangyayari sa bandang iyon ng kalsada. Ilang kilometro na din ang naitatakbo niya nang makarinig ng malakas na busina mula sa kanyang likuran. Nang sinulyapan ni Maylin ang side mirror, nakita niya ang motorsiklong nakasalubong niya kanina. Ngunit tila may nagbago rito. Iisa na lamang ang sakay nun at wala na yung lalaki. Samantalang ang babaeng nagmamaneho nito ay nagsisisigaw at nagmamakawang ihinto niya ang kotse. Dala na rin ng awa ay inihintungan ni Maylin ang kotseng minamaneho at hinintay ang babae. Humahagulgol ang babae at itinumba nito ang motorsiklo at patakbong lumapit kay Maylin. Pakiusap, parang awa mo na. Pasakayin mo ko. Natatarantang wika nito na naging dahilan para kumabog na naman ang dibdib ni Maylin. Gusot at punit ang damit ng babae. At bukod dun, may mga kalmot ito sa katawan. Mukhang may nangyari ngang masama. Lalo na't takot na takot ang babae. Walang nagawa si Maylin kundi buksan ang pinto ng kanyang kotse para patuloyin ang babae. Ano bang nangyari? Gulantang niyang tanong. Saka lang niya napagtantong madami pala talaga ang sugat ng babae. Hindi maiwasang takasan ni Maylin ng kaluluwa
habang pinakikinggan ng salisay ng babae sa kanya. Sinugod raw sila ng mga bandido sa kalagitnaan ng pagsuri nila sa nakahambalang na kotse sa daan. Ang nakahimlay na pasahero ng kotse ay bigla daw bumangon at kinagat raw ang kanyang nobyo. Samantalang ang iba naman ay pinagtulungan pa sanang habulin ng babae. Ngunit nakatakbo siya sa kanilang motorsiklo at nakatakas. Pinakalma ni Maylin ang babae at pinagsabihang magtatawag ng pulis. Ngunit marahas lamang itong umiling. Hindi raw basta bandido ang nakaabang sa parting yun ng kalsada, kundi mga aswang. At sa mga oras na yun daw, ay nilalantakan na ang kanyang nobyong nagsisisigaw kanina sa sakit nang iniwan niya. Nabagabag si Maylin sa sinabi ng babae. Papadilim na rin ang kapaligiran at kailangan na nilang bumalik sa bayan. Hindi niya maiwasang matakot kung papaano, lalo pat nakita niya rin ang nakahambalang kotse na yun kanina. Paano na lang kaya kung siya yung bumaba kanina? At kung ano kaya nangyari? Mukhang maiiwan din sana siya sa lugar habang nilalantakan ng mga aswang. Pagkarating nila sa bayan, ay nagrenta kaagad si Maylin ng kwarto para pwede nilang tuluyan sa gabi. Hindi na din niya hinayaan pang umalis ang babae na kahit kailan lang niya nakilala at pinayagan niya ring makasama sa kanyang kwarto. Namumugto pa din ang mga mata nito at halos hindi makapaniwala sa pinagdaanan kanina. Maging si Maylin ay hindi lubos na mapaniwalaan ang isinalaysay ng babae sa kanya. Parang napaka-imposible naman na may aswang pa sa panahon ngayon. Lalo na't nagsisimula na maging makabago ang mga teknolohiya. Hindi lingid sa kalaman ni Maylin. Nakakaiba ang naging tingin sa kanila ng babaeng landlady nang ihatid sila nito sa nirerentahan niyang silid. Agaw pansin naman kasi ang kasama niyang babae na sugatan. Ngunit hindi na lamang ito nagsalita pa. Hindi natin pwedeng isumbong ang nangyari sa mga pulis dito, ate. Sabi ng babae sa kanya na nagpakilala bilang si Jessa. Kumunot ang noo ni Maylin at hinarap ang dalaga. Bakit naman? Taka niyang tanong. Pansin kasi niya na biglang nanginig ang dalaga nang makita ang isang dumating na lalaki. Unipormadong pulis ito at nakatitig sa babae kanina nang pumasok sila sa bahay paupahan. Taga-Kabangkalan ako, ate, at kabisado ko ng estilo ng mga aswang. Lalo na't marami rin yun sa amin. Katunayan, may isang lugar doon na kagaya ng sa napuntahan ko kanina. Hindi lahat ng nakakaharap natin sa lugar ay purong tao. Ilan sa kanila ay nagpapanggap para makakita ng panibagong biktima na maaari nilang utuin. Ayon pa kay Jessa, ang mga aswang na nakita niya kanina ay kahit papano'y nakilala niya, namukha niya, at iyon ang pulis sa labas, ang landlady ng mismong bahay na kinaroroonan nila ngayon. At may ilan pa siyang nakilala na nasa labas. Kung maaari daw, ay huwag na silang magpaabot ng gabi doon. Pero umiling naman si Maylin. Dahil mas nakakatakot kung babiyahe sila ngayong 6:00 na ng takip silim. Mas mabuting ipagpabukas na lamang nila ang pag-alis. Tiniyak pa ni Maylin na may makakain sila sa loob ng silid at maayos ang pagkakasarado ng mga bintana at mismong pinto sa loob upang malayo sila sa kapahamakan.
Hindi sinabi ni Maylin na dati na siyang nakaranas ng kagaya ngayon. At imbis na mag-alala siya sa kliyente na dapat ay pupuntahan niya ngayon sa lugar na to, mas minabuti niyang alalahanin na lamang ang mangyayari ngayong gabi. Lumipas ang oras at pasado 8:00 na nang mahiga ang dalawang babae at makiramdam sa paligid. Napuno sila ng alalahanin sa mga pinagdaanan nila ngayong araw. At ipinapangako ni Maylin na hindi na siya babalik pa sa lugar na to. Pabiling-biling lamang sa higaan ng dalawang babae. Parehong hindi makatulog at nakikiramdam sa paligid. Ate, natatakot ako. Sambit ni Jessa at napasiksik sa higaan ni Maylin. Kahit hindi sila magkakilala talaga, hindi na sila nag-inarte pa at mas binigyang pansin ang lahat ng pwedeng mangyari. Kapag naaalala ni Jessa ang kanyang kasintahan, ay nais niyang bumunghalit ng iyak. Hindi niya inaakalang hahantong sa ganito kasaklap ang ginawa nilang pagtatanan. Mabuti na lamang at nariyan si Maylin na tumulong sa kanya. Sumunod nun ay nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Nakikiramdam pa rin ang dalawang babae. Wala silang ibang naririnig, kundi tunog ng urasan habang umiikot ang segundo nito. At bukod dun ay ang mabibigat nilang paghinga. Ilang saglit lang, nakarinig sila ng mga huni. Sari-sari ang mga yun. Parang sa ibon galing. Ngunit parang umaatungal na baka at marami pang ibang katulad. Hindi nagtagal. Napahigpit ang hawak ng dalawang babae sa kamay ng isa't isa nang makarinig na ng mga kalmot sa dingding at pagyapak sa bubungan. Napapalunok si Maylin habang panay ang pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan nila. Ang langis din ng bigay ng yumao niyang lola ay nagsimula ng kumulo at tila ba mapabasag ang boting kinalalagyan nito. Pumatak ang luha sa mga mata ni Jessa. Takot na takot ito. Lalo na kapag naaalala niya ang kasintahan ng magsisigaw ito at makiusap na lumayo na siya. Habang nilalantakan na ito ng mga nilalang na basta na lang lumapit sa nakahambalang na kotse sa gitna ng kalsada. Lumilin siya kay Maylin nang marinig ang mahinang pagsinyas nito na huwag siyang maingay. Kaya nilalamig ang mga palad na itinutok niya ang sariling bibig. Ipinapangako niya na uuwi na siya sa kanila at hihingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa ginawang pag-alayas. Nagpatuloy pa din ang maingay hanggang sa may naririnig na silang mga ungol at kalabog sa pinto. Sinabayan pa ito ng mahinang pagkatok at ang boses ng landlady ang bumula. Nakikiusap na buksan daw nila ang pinto para makita na ito kung ayos lang daw ba sila. Mahigpit ang ginawang paghawak ni Maylin sa dala nitong rosaryo at yung langis. At sabay tumingin kay Jess. Huwag kang papalin lang sa kanila. Magaling silang umarte at magkunwari. Pag bumigay tayo, sa kanila tayo susugurin. Kapag nagpatianod tayo, sa kanilang mga pagdadrama. Sambit pa ni Maylin. Mahinang tumango si Jessa at ipinagdasal na sana bumilis ang usad ng oras. Ang mga nagwawala sa labas ng kanilang silid ay maya-mayang kumakalma. Ngunit mag-iingay na naman makatapos ang ilang saglit. Tila ba mga gutom na leon
na naghihintay sa kanilang paglabas upang malaya silang masunggaban. Kada segundo ay napapatingin na si Maylin sa suot niyang relo. Batid niyang malapit ng mag-umaga. At habang nakikiramdam, ay nakatulog na nga si Jessa sa sobrang pagod. Gaano man niya kagustong pumikit na, dahil namimigat na rin ang talukop ng kanyang mata. Ngunit hindi niya pa rin magawa. Ayaw niyang saglit lang siyang mapapikit at malalaman na lang na sinusugod na sila ng aswang. Matyagang naghantay si Maylin at nagdasal ng taimtim hanggang sa mapansin niyang malapit ng magliwanag. Nung nasiguro niya yun, iniyugyug ni Maylin si Jessa at mahina itong napaiyak. Sabi ni Maylin ay umaga na at makakauwi na sila. Kahit paswang ang mga taong nakapaligid sa kanila, ay nakatitiyak siyang hindi na sila basta-basta susugurin ng mga to. Kahit nanlalim ang mga mata ng dalawa dahil walang pahinga at tulog, umalis sila sa bahay upahan at tinungo ang kotse. Sakay si Jessa sa sasakyan ni Maylin na nagdesisyon na lamang na umuwi na. Hindi na siya tutuloy sa kliyente niyang nakapagtatakang ni hindi na tumawag pa. Tila ba sinasadya lamang siyang papuntahin doon para siguro ipalantak sa mga aswang sa nasabing lugar. Ngayon pa man, nagpapasalamat ang dalawang babae at naging kay buti ng Panginoon sa kanila. Nagkandaligaw-ligaw sila. Namatayan at nakaramdam ng makapanaw kaluluwang takot. Ngunit sa huli, ay malaya pa din silang nakauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Magpahanggang ngayon, ay magkaibigan pa din sina Maylin at Jessa, kahit pa may kanya-kanya na silang pamilya. At ang karanasan nila ng isang gabi sa baryo ng mga aswang ay makakarating pa sa kaalaman ng kanilang mga anak at kaapu-apuan. Kung di dahil kay Maylin, malamang matagal na rin nalantakan ng aswang si Jessa. Pasasalamat ni Jessa sa pagiging matapang at matatag nung gabing yun.